Um, so, pinakita ko po yung video na yan para mas meron po tayong picture nung pinagdadaanan po ng Panginoong Hesus at doon po sa kanyang binanggit. Ano po? So, nakita po natin ang hinagpis ng ating po Panginoong Hesus. So, kung ipapersonalize po natin yan, ito pong tanong. Nakaranas na po ba tayo o naranasan na po ba natin yung pakiramdam na parang tahimik ang Diyos? Yung bang nagpe-pray tayo pero parang walang sagot? Or lumalaban tayo sa mga problema pero parang wala tayong tulong? Or pakiramdam natin, iniwan tayo at nag-iisa tayo? Kung ang sagot niyo po sa mga tanong ko ay oo, hindi po tayo nag-iisa. Kasi sa nakita po natin na video, kahit si Jesus po mismo ang bugtong na anak ay dumaan sa ganitong sandali. So, yun na nga po. Ano po yung eksakto sinabi ng ating pong Panginoong Hesus? Elohi, Elohi, lama sabachthani. Na ibig sabihin po ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito pong salita na to o pangungusap na to ay hindi po simpleng pangungusap o salita lamang. Ito po ay sigaw ng sakit, kalungkutan, at tila pag-iisa. Ngunit mahalaga po nating maunawaan na hindi po nawalan ng pananampalataya si Jesus. Hindi po siya nagreklamo laban sa Diyos. Sa halip, tinawag po niya ang Diyos bilang Diyos ko. Nang ibig sabihin po, kahit sa gitna ng dilim, ay kumakapit pa rin siya sa Ama. So ito po yung ilan sa mga malalim na kahulugan ng pangungusap o salita na ito. Una, dinala ni Jesus ang bigat ng ating kasalanan. Alam na po natin ito. So bakit buto siya nandun sa krus? Kasi dala-dala niya yung ating kasalanan. Nung sandali po ngayon si Jesus ay, alam din po natin, wala siyang kasalanan. Pero siya po ang tumanggap ng parusa. Ang kasalanan po ay nagdudulot kasi po ito ng paghihiwalay. Ano po? Pag may nagawa kang kasalanan sa iyong mahal sa buhay, maghihiwalay kayo. Hindi kayo mag-uusap, mag-aaway kayo. Ganon din po sa relasyon natin sa ating pong Diyos. Na kapag mayroon po tayong kasalanan o may pagkakasala tayo, mahihiwalay tayo. Kaya po, doon sa krus, si Jesus po ay nakaranas nitong parusa na ito, at ito po ay para sa atin. Para hindi raw po tayo tuluyang mahiwalay sa Diyos. Pangalawa, ang kahulugan po nito ay, or hindi po nito ibig sabihin, yung huling salita ng Panginoong Hesus na to, hindi po ito ibig sabihin na iniwan na po ng Diyos ang Panginoong Hesus. Hindi po. Actually, may reference po sa Old Testament yung mismong binanggit ng Panginoong Hesus na makikita po natin sa Awit, Kapitulo 22, excuse me, at talatang 1. Sabi po doon ay, O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sumisigaw ako ng saklolo, ngunit bakit di mo ako tinutulungan? So panahon pa lang po ni David ay nasabi na tong phrase na to. So most likely ay kahit nahirapan na po ang Panginoong Hesus kasi napapansin naman po natin nakakaapat na tayo. Ano po? Yung mga binanggit po niya ngayon ay may malalim na kahulugan at isa na nga po ito. So binabanggit niya na bakit mo ako pinabayaan? Pero meron po siyang mensahe. Kagaya po ng awit ni David, ang panalangin po na ito ay nagsisimula sa sakit.
So literal pong nasasaktan ng Panginoong Hesus. Physically, kasi kita nyo naman po sa itsura na nakikita natin mga picture, mga movies, masakit ang kanyang pinagdaanan. Pero alam na rin naman po natin, ang ending nito, nagtapos po ito sa tagumpay at pag-asa. So pinapakita lamang po nito na kahit sa gitna ng paghihirap, meron pong plano ang Diyos. Amen? Pangatlo, nakahulugan ng ikaapat na salita ng wika ng Panginoong Hesus ay naunawaan daw po tayo ng ating pong Panginoon. Hindi po natin nakita si Jesus na nakapako sa krus at nagsasabing, okay lang ako. Di ba? Hindi naman, ano? Wala. Pako, ano lang to? Hindi po natin nakita ang Panginoong Hesus na nagsasabi ng ganon. Sa halip, ano pong binanggit niya? Lord, bakit parang wala ka? Lord, bakit ang hirap? Bakit po niya binanggit yon at bakit po niya pinakita yon? Gusto niyang maramdaman at malaman po natin na naintindihan po tayo ng ating pong Panginoon. So kung ano pong nararanasan natin, alam po ng Panginoong Hesus ang ating pakiramdam. So, mga kapatid, ito po yung pwede nating makitang tatlong takeaways or paalala sa atin mula sa ikaapat na wika ng ating pong Panginoon. Una, ang katahimikan po ng Diyos ay hindi nangangahulugang wala ang Diyos. Tandaan po natin, tahimik siya, pero kumikilos. Hindi natin nakikita, hindi mo nakikita, hindi natin nakikita, pero may ginagawa ang Diyos. Pangalawa, manatili daw tayong kumapit kahit hindi natin naiintindihan. Bitawan po natin muna ang beat. Sa Panginoong Hesus po muna tayo kumapit. Akala ko biglang may tataas sa inyo ng kamay at hawakan ng beat. Tulad po ni Jesus na nagsasabing, Diyos ko, kahit may tanong, may relasyon pa din. Konektado pa rin. At panghuli, may layunin po ang iyong o ang ating pinagdadaanan. Hindi po ito bagong payo or aplikasyon or reflection. Lahat po ng pinagdadaanan natin, laging may layunin. Hindi man po natin nakikita ngayon, later on makikita natin. Kita naman po natin sa pinagdaanan po ng ating Panginoon Jesus. So kung si Jesus ay dumaan sa krus bago ang tagumpay, ikaw rin. May darating na muling pagkabuhay sa iyong sitwasyon. So, ikaapat po na wika ng ating pong Panginoon na nagpapaalala sa atin na number 1, hindi ka nag-iisa sa sakit. Pangalawa, hindi ka pinabayaan ng Diyos. At pangatlo, may plano siya kahit hindi mo pa nakikita. Ika nga ng kasabihan, habang may buhay, may pagsubok. Kasi sa buhay po natin, ay siyempre dadaan po tayo sa pagsubok lagi. Kaya ulitin po natin, habang may buhay, may pag-ahon. So aahon po tayo sa ating pong mga bigat na nakalugmok tayo. Okay, last time po. Habang may buhay, may para wala po tayong tatamaan, pagtatagumpay. Tagumpay po tayo kapag tayo po ay nagtiwala sa ating pong Panginoong Hesus. Kung si Jesus po ay nagtiis para sa atin, magtiwala lamang daw po tayo sa Kanya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.